Gubat 13, dito tayo ulit sa Cebu. Unang Cebu namin ngayong taon. Sinubukan namin agahan onte sa taon para kung sakaling makabalik at makaisa pa dito sa Cebu. Siyempre, marami dito mga bunga ng nakaraang Gubat at nakaraang 1 Minutes Visayas para tuloy-tuloy din yung Visayas Division natin. At pati na rin mismo yung Visaya Conference Battles na sinusubukan natin i-push ulit, no? Preparation, logistics challenges, ganun pa rin, laging pahirapan. Ayun, eto nga, first time nga lang kami na pati yung hotel biglang last minute kailangan i-rebook dahil kagulo-gulo yung mga third party sites. Kaya kahit nasa airport pa lang kami, last minute namin inaasikaso yun. Tapos syempre kahit sa Manila Airport, kahit kailan parang doon mismo yung gubat eh. Ang gulo talaga. Kaya nagiging mahirap siya dahil syempre padami ng padami lagi yung lumilipad. Hindi ko na mabilang sa totoo lang kung ilan kami. Napakarami. Tapos dalawang rebooked flights dahil mga MC na pakaengot. Hindi sila umabot sa mga flight nila, kaya ayun. Pero all in a day's work. Kaya little by little laging may hinahanap na pwedeng i-improve, no? Sa lahat, production value, staffing, organization. Ayun, mga bago, isa sa pinakabago siguro yung mag-feature ulit ng Visaya Conference Battle para maitulak nga natin ang Visaya Rap Battles. Ako nga rin mismo parang sa tagal ko nang pupunta ng Cebu, no, unti-unti ako nakakapulot ng mga salitang Bisaya. Tapos pero syempre kulang pa rin. Kaya kahit ako pinapractice ko pa rin yung madagdagan yung vocabulary, makapag-host pa ng mas maayos sa Bisaya at higit sa lahat yung mas makaintindi rin ng mga ibang Bisaya battles, no. Although malayo pa rin talaga, no, kasi syempre ang daming nuances lalo sa humor ng Bisaya, siguro mga references, mga wordplay na hindi ko basta-basta talaga matututunan, maliban siguro kung tumira ako dito ng ilang taon, no. Pero ganoon pa man, yun yung mga tinutulak natin mula sa 1 minutes kahapon at sa Gubat ngayon, yung madagdagan yung Bisaya battles at appreciation para dito. Siguro na rin, sana sumunod na rin doon yung level of competition sa buong Pilipinas para sa Bisaya Rap Battles. Siguro isa sa mga magandang vision doon, no? Kunyari sa flip top, marami talagang napupulot na iba't ibang salita, salitang balbal, salitang kalye, mga salitang malalim, mga lumang Tagalog, syempre kahit mga mas malalalim na English na nasisingit minsan sa verses, malalalim na English concepts or references. Tingin ko maganda rin kung mai-apply ito sa Bisaya at yun nga, kahit para sa sarili ko, diba? Yung parang matuto ng bagong lengguwahe, yun, parang nakakatuwa. Day 0, medyo kapagod lang talaga yung buong travel, lalo't nga ganun karami yung mga biyahe. Ayos naman, nakapag-check-in din. Mostly recovery lang mula sa travel. Follow-up lang sa lahat ng departments, lahat ng mga requirements, lahat ng mga kailangan natin, mga schedules, mga ganun. Tapos relax lang nung day 0. Makapagkita sa lahat ng mga MCs na galing lahat ng mga divisions natin, mga iba't ibang isla ng Visayas. Kwentuhan, syempre para sa ibang lalaban, yung mabawasan yung nervyos nila para sa laban. Tapos ayun, relax lang. Day 1, prep para sa 1 minutes. Ayun, mga social responsibilities lang. Social responsibilities sa Cebu, sa eksena ng Cebu. Lahat ng mga kasalamuhan na namin, nakatambay na naming artists dito. Mga performers sa music, mga performers sa battle rap, mga performers sa Bisaya Rap Battles. Lahat ng mga iba't ibang karakter, mga ungas, mga nakakatawa, mga nakakatuwa na mga tropa natin dito sa Cebu, no. Yun, social responsibilities lang. 1 minutes, yun. Enjoy naman, sobrang solid yung mga performers kagabi.
mga up and coming Cebuano artists sa local scene, at syempre mga up and coming Bisaya rap battle MCs. Ilang matchups na kumbaga hindi lang umabot sa gubat main event lineup, pero deserving talaga at kumbaga gusto pa rin namin makita na umusad yung mga career nila, umusad kesa sa mag-iintay sila ulit ng susunod na pagbalik namin dito sa Cebu, or kaya kung kailan pa sila may invite ulit sa Maynila o sa Davao. Yun, mga ganung bagay lang na umusad pa rin yung mga kanilang career, makita yung sino yung deserving ng susunod na pagkakataon, kung pataas ba yan o pababa o patag pa rin o kung ano man. Medyo mainit lang yung venue. Habang tumatanda, syempre pahirap na pahirap rin yun. Pahirap na pahirap sabayan yung ganun. Kaya yun, reserba lang kami ng lakas para ngayon, para sa main event. Maayos naman yung pakiramdam namin. Medyo running late lang ngayon. Tingnan natin, maihabol natin. At yun nga, yung masundan namin yung schedule na ginagawa namin mula nung pandemic pa, na mas maaga nagsisimula, mas maaga rin natatapos, para mas maaga rin nakakapag-relax at enjoy at mapagkwentuhan sa lahat, mula sa staff, sa mga fans na natitira, at makita pa sa kung saan mang kainan dyan sa labas. Yun. Usual lang naman, availability, matchup, logic, at kung sinong deserving. Yun talaga yung ano, no? Mga katulad ni MP3, hindi ko alam, baka na ano siya, kinikilig talaga siya sa mga Cebu. Kaya siya lagi nandito. Galing siyang Surigao, pero yun nga, kahit na Mindanao Division talaga yun, pero parang mas madali para sa kanya bumiyahe at lumaban dito. At mas may na ipundar na talaga siya dito sa Visayas Division mula sa Rapolo days niya hanggang sa mga debut battle niya, 1 minutes at lahat-lahat. So siya parang honorary Visayas Division member. Si Krega, yun, matchup logic lang talaga para sa Bisaya Conference Battle. At yung mga iba, ayun pala, yung mga team ball, andyan rin pa pala mula kahapon hanggang ngayon. Mga hiligay nun, andyan pa rin, mga representa. Siyempre, mga hometown heroes din mismo ng Mandaue, Lapu-Lapu at Cebu City, andyan. EJ Power, pinag-usapan namin to last year pa. Binanggit niya talaga na gusto niyang sumali ng isa buhay. Siyempre, pinaka-hadlang talaga doon yung biyahe niya. Pinag-usapan namin paano kaya natin magagawa. Yun, pinalad naman tayo na at least sa unang round ng isa buhay, nakauwi siya, bumiyahe siya all the way from Denver, halos over 24 hours ata yung lipad niya, 3 yung transfer niya. Tama ba? Denver, San Francisco, Singapore, Manila, Manila to Cebu. Yun yung biyahe niya para doon. At siguro kapag talo siya, edi okay na, hindi na namin siya papabalikin. Pero pero kapag panalo, syempre, yun yung agreement natin, yun yung arrangement. At siguro, ewan ko kung napansin nyo sa isa buhay, sa pag-line up sa kanila sa unang leg ng bracket, bakbakan agad eh. Ewan ko kung pansin nyo. Siguro yung ibang nakakapansin is yung mga nagsabing mga nagrereklamo kung bakit ang aga daw nagkita-kita yung mga ibang matchups. So ibig sabihin doon, gumana nga siguro yung intention na yun nga, imbis na mawala pa yung mga ibang matchups dahil hindi nagkaabutan sa quarters, sa semis o sa finals, ang ginawa na lang talaga is yung first leg, bakbakan agad lahat at kumbaga pahirapan agad, hindi yung may easy step ka kagad sa quarters o sa semis. Kung nakarating ka kagad sa quarters, ibig sabihin deserve mo talaga dahil pahirapan yung matchmaking dito. At yun, makikita nyo sa tulad ng matchup ng Poison 13, EJ Power, na para sa iba siguro isipin nila dapat pang semis na yun o pwedeng pang finals. Bakit maraming pinanggalingan to mga to? Kung tusin, basta Visayas Division event,
ganun talaga, no? Dahil syempre napakaraming isla. Isa to sa laging napakaraming bumabiyahe para sa event. Suportahan nyo man o hindi. Syempre nandun pa rin yung inahabol naming vision para ipaglaban talaga yung pagiging Visayas ng Visayas Division. Hindi yung sasabihin namin Visayas Division pero puro Cebu lang pala, no? Kaya yun, hinahabol talaga namin yung balancing representasyon ng bawat rehiyon ng Visayas. Ultimo sila nga mismo hindi talaga nagkakaintindihan, kumbaga yung mga Waray, mga Ilonggo, mga Cebuano, hindi sila na nga mismo hindi nagkakaintindihan talaga. So in a way, bukod sa geographical distance, no, meron din silang linguistic distances, pero ganun pa man, gusto nga namin patakbuhin bilang isang Visayas Division, at para makasabay din sa divisions ng Mindanao at Luzon. Kumbaga ganun, kung gaano ka lawak ng sakop ng Mindanao Division, gaano ka lawak ng sakop ng Luzon Division, ganun din sa Visayas. Expectation sa event, tulad lang din ng kada event din naman, no, is ang expectations ko ay gulatin kayo ng bawat MC na naka-line up dito. Tulad ng lagi ko sinasabi, parang ako yung unang-unang naniniwala sa kanila, sa kakayahan nila, magbigay ng performance na masabing karapat-dapat sila una sa main event lineup, at pangalawa, karapat-dapat na tangkilikin nyo palalo, mapanood nyo yung mga lumang battle nila, mapanood yung mga ibang galaw nila sa labas ng battle rap. Ganun, no? Tapos siguro, lalo sa ganitong lineup na siguro para sa mga hindi babad talaga sa flip top, kung hindi sila familiar sa mga ibang pangalan nito, marami nga dito ay yun nga, bunga nga ng nung nakaraang gubat, mga mas nakapagpakita ng ng skill sets nila, kung gaano sila ka-deserving ng mas mataas na shot, at yun, yung mga ilang pangalan dito, inaasahan ko syempre balang araw maging susunod na iniidolo nyo at susunod na kung yaring sinusundan nyo since day zero. Yun. Gubat 13 lineup mula sa baba ulit. Simulan natin to. Merge versus Nathan. Merge galing pang Bohol para sa inyo. At Nathan, si Palay represent, Negros Occidental represent, pero tong nakaraan, nakabase na pala siya sa Parañaque. So kasama namin siya bumiyahe mula pa sa Metro Manila para sa inyo. Parehong seryosong MC, parehong technical, magkaiba lang yung style ng pagka-technical nila. Parehong deserving mula sa mga past battles rin nila, from sa case ni Merge mula sa Ahon, tas sa case ni Nathan mula sa huling gubat. Pareho silang galing talo ata, si Nathan sa Motos Battle League naman. So, pero ganun pa man, yun nga, kung hindi nyo pa rin nahalata, no, manalo-matalo, kapag nakikita naman yung binibigay nyo na effort talaga, syempre pwede talaga mabigyan ng susunod na pagkakataon. Tingin ko pukpukan to, tingin ko pareho silang may gustong patunayan sa battle na to. Si Merge, kararating niya lang ngayong araw, nung nakaraan sana siya, pero gawa ng trabaho niya na may kailangan pa siyang gampanan na malaga dun sa trabaho niya. Hindi siya makaalis agad, hindi niya kami masamahan dun sa day 0, sa day 1. So, pero andito na siya, day 2. Sana nakapagpahinga siya ng mabuti para sa parating lalaban. Mimac versus Deadline. Mimac, Tacloban represent. Deadline, Iloilo represent para sa inyo. Tingin ko, pareho rin gutom sila, pareho silang may strength sa flow at delivery. Baka magiging rat-ratan tong laban na to. Tingin ko pareho rin silang may gustong patunayan. Kumbaga mula nung huling gubat pa, na yun nga, kung sakali man hindi lahat talaga pinapalad para umabot ng Ahon. Tingin ko sa dalawang to, pareho na silang tenured talaga sa kanilang mga eksena sa battle scene sa Leyte at battle scene sa Girahay Letra sa Iloilo. Tingin ko pareho silang gutom talaga maging susunod na bagong aabangan mula sa mga lugar nila, at sana magka-rat-ratan tong laban na to. Tingin ko pareho silang mainit, parang nung nakaraan nagkakasaikuan na sila.
ayun, si Deadline lang, isa lang sa mga hindi umabot sa flight niya, pero bibigyan ko siya ng pass dahil birthday niya, pero kalating pack you sa kanya. Kaya, yun. Next, Ban versus Nadnad. Mga hometown heroes, Ban representing Lapu-Lapu, Nadnad representing Cebu City, pero later rin ang represent niya. Parehong well-rounded, parehong up-and-coming talaga ng mga Cebu talents, parehong tingin ko onti na lang sasabog na talaga mga pangalan nila. Kung hindi man sa national level ng Flip Top Battle League, kundi at least man lang sa Cebu scene. Parehong well-rounded. Medyo lamang sa gigil at delivery si Ban. Pareho silang may kakaibang pagiging technical din. Parehong may comedy ability din, pero magkaiba rin yung style. Ayan, tingin ko dahil parang labanan para sa Cebu, kumbaga yung gagawin nila dito. MP3 versus Cancer. MP3, ang import mula sa Surigao, versus Cancer, galing pang Tacloban para sa inyo. Later represent ulit. Team Waray represent. MP3 man, napaka-polished talaga na MC. Parang yun yung yun yung parang naiisip kong description para sa kanya mula dati pa. Mula sa debut battle niya, siguro bagay na rin, baka mahilig siya mag-polish ng kuko niya. Joke lang, MP. Si Cancer Man, parang isa naman sa pinaka-natural na battle MCs. Napaliwanag ko na ata to sa mga dating soundcheck, no? Isa siya sa, kumbaga, isa rin sa pinaka-tenured na MCs ng Tacloban, pero hindi necessarily nagtatranslate yung kabuuan ng style niya from Waray to Tagalog, no? Kaya sa isang banda medyo handicap pa siya, pero ganun pa man, para makikita niyo naman sa past battles niya, meron siya mga suntok na kahit kumbaga hindi siya kilala ng crowd, pero nakukuha niya yung kiliti ng crowd, mapa Cebu crowd hanggang sa Maynila, sa Ahon. Tingin ko parehong magandang step up to para sa kanila na matcha-challenge si MP3 sa comedy ni Cancer, at matcha-challenge naman si Cancer sa pagiging polished, well-roundedness at technical ni MP3, no? Wag lang sana siya mawala ng boses. Next naman, GL versus JD. GL, Palo represent para sa inyo. At JD, Mariveles Bataan represent naman para sa inyo. Para sa Isabuhay 2024, tingin ko bakbakan pa rin to, at baka one-sided man yung mga opinions ng iba online, pero bukod sa tingin kong deserving naman yung matchup na to, tingin ko syempre sa tournament, expect the unexpected, maraming pwedeng mangyari, at yung gigil ni JD mula noon hanggang ngayon, talagang top notch, no? Yung improvement niya steady. Lagi rin siya may nadadagdag na bago. Freestyle ability, yung lamang niya, aggression. At syempre parang yung iba pa rin minsan yung yung hindi man technical punchline, pero yung yung punto ng suntok mo. Minsan nakakataob ng galaban yan, no? Kaya yun, tingin ko bakbakan to. Susunod naman, Krega versus Mr. Lefty, Visayas Conference Battle. Mr. Lefty, kilala nyo na mga Cebuano mula sa music niya, at umaabot na rin sa buong Pilipinas, no? Yung battles niya, may ilan lang na hindi umaabot online na nako-corrupt yung file, pero etong nakaraan ata, na-upload ata yun mula sa Rapolo, yung laban nila ni Marshall. Tingin ko, syempre, nandun na yung natural skill set ni Mr. Lefty bilang MC. Parang isa talaga siyang rapper, no? So, nandyan na yung delivery, nandyan na yung flow, yung rhyming, yung cadence, breath control, yung writing, andyan na rin. Mula sa kanta, nandun na. Tapos, syempre, sa battle, mas nakakapag-flex siya ng lyricism sa ibang paraan. Para sa akin, matchup talaga yung hinahanap ko na
Hindi yung, kumbaga yung kayang-kaya ni Mr. Lefty. Gusto ko parang trial by fire agad. Kaya, at ilan lang naman din yung mga aktibong battle MC sa Flip Top na kumbaga lumalaban sa Tagalog. Pero kayang-kaya rin talaga mag-Bisaya. At isa na doon si Crega. Siyempre si Kregs, tingin ko napaka-underrated na style niya sa lahat. Mula sa sulat, sa delivery. Kaya kahit pagdating sa flow, hindi siya mismong double timer pero meron din siyang kakayahan mag-rat-rat. Si Mr. Lefty, tingin ko mas kaya niyang rumat-rat pero mapapalaban din siya sa ganun ni Crega. At syempre parang sa lalim din ng paggamit ng Bisaya, kahit hindi ko mamaintindihan ng buo, tingin ko napakabagay yung kakayahan ni Crega mag-Bisaya at kakayahan ni Mr. Lefty mag-Bisaya. At kung hindi ako nagkakamali, parang dalawang ibang klaseng tatak din ng pag-Bisaya, So, kumbaga kung mga Cebuano, talagang mas malalim yung Bisaya nila kumpara sa mga ibang Bisaya-speaking regions, So, magkakatestingan sila doon. Pero si Crega naman, mula Tagalog, English, or Bisaya, alam niyo naman mahilig siya doon sa mas hindi pangkaraniwan na salita at lengguwahe. Kaya bakbakan to. At may dagdag lang din. Siyempre si Mr. Lefty dahil parang kumbaga talagang tubong Bisaya rin talaga siya, kaya naman niya mag-Tagalog conversationally. Kutob ko hanggang ngayon nahihiya pa rin yan kapag makapag-Tagalog sa amin. Pero kaya niya naman sumabay sa konting conversation. Siguro nandun yung galang niya sa Tagalog battle rap na hindi niya basta-basta kayang sabayan agad yung mga ganun. Hindi rin siya halos nag-rap talaga sa Tagalog, talagang English at Bisaya yung forte niya. At dahil nga kasabay nga ng vision natin para sa Bisaya rap battles, parang napaka-bagay, napaka-deserving na isa siya sa mga mag-spearhead na ito kasabay ni Crega, Poison 13 versus EJ Power, laban ng mga Bataan Boys. Hindi ko maalala kung magkaparehong generation ba sila ng pagpasok sa liga, pero basta mga Bataan Boys to. Although syempre si EJ Power, matagal na siya nag-migrate sa US, sa Denver, Colorado specifically. Man, yung ganitong lineup, parang wild to. Well, parang ilang masasabi ko. Si Poison, isa sa pinaka-prolific, isa sa pinaka-consistent na battle MCs na kumbaga consistent na napaka-high level niya, sa isang banda nga parang ang napansin ko, nagkakasentimiento yung ibang tao pagdating kay Poison na parang sobrang siguro nauumay na sila sa ginagawa ni Poison. Pero parang tangina kung nauumay ka sa ganong high level lyricism na alam mo yun, parang ang manood ng isang Poison 13 battle, man, kakaibang experience din talaga yun na parang yung effortlessness niya, yung creativity, hindi siya nauubusan kahit gaano karami siyang laban na hindi siya nagpapabaya, yung execution, yung delivery, man, parang lalo sa live, parang ibang klaseng experience lagi yun. Ganon din kay EJ Power, kahit na matagal siyang na nagpahinga sa battle rap, kita nyo naman mula sa Ahon nung nakaraan, andun pa rin. Nakakabigla na delivery. Kala mo hindi niya kaya mag-double time, biglang magagawa niya. Siyempre yung intonations, marunong siya maglaro nun, which is kaya rin ni Poison 13. Sa comedy, baka lamang si EJ ng onte. Sa teknikalan, lamang si Poison ng konti. Pero tingin ko bakbakan to. At sana yun, mga manonood ng live, sana ma-appreciate nyo kung gaano ka rare yung mga ganitong klaseng matchup. Tas dito pag-gaganapin, hindi sa Bataan, hindi sa Metro Manila, kundi sa Cebu, Husky versus Acer para sa ating para sa isa sa mga main events natin. Kita nyo naman, Husky galing Isabuhay Finals, isa pa rin sa pinaka matulin na crowd favorites sa liga, mapa-komedya. Tas sa Ahon nakita nyo kung paano rin siya magseryoso. At si Acer, men, kailan ba nagsimula yung Visayas Division? Around 2014, 2024.
mula nung pinakaunang event, Acer headline quality na siya. 10 years later, headline quality pa rin. Hindi na siya mismo sa Cebu City nakabase, galing na siyang Masbate, isa rin sa mga malalayong bumiyahe para sa event na to. Late rin ata siya nakapasok dahil sa availability ng ruta ng barko nila. Pero man, bigyan niyo yung flowers sa kanya, no? 10 years, headline quality pa rin. Acer at Husky, style clash ng dalawa sa pinaka deserving, consistent at slightly underrated MCs, no? Yun yung tingin ko sa matchup na to. At yun ang Gubat 13. Bakbakan na to. After Gubat 13, meron tayong 1 Minutes Manila, tapos hindi ko lang kung zoning or buwelta na ba yun, basta may susunod na Manila event tayo. Kaya yun. Maraming salamat palagi. Siyempre sa lahat ng mga kambal namin sa Rapolo. Maliban lang si Ken Lord, hindi namin kambal yun. Siya lang yung tanggal sa description ng kambal. Pero mga kambal namin sa Rapolo, mga kapatid namin, kay John Leo, kay Tata, sa dalawang Tata, kay MJ, siyempre lahat ng local staff din, mga local suppliers din natin, maraming salamat palagi. At siyempre, pinakamalaking salamat din sa lahat ng mga Cebuano na naniniwala pa rin sa mga ganitong klaseng lineup, sa mga pinagagawa natin. At kumbaga mga pinipili pa rin nilang samahan tayo sa ganito kainit, ganito ka busy na panahon. Sinasamahan nyo pa rin kami, naniniwala pa rin kayo, at trip nyo pa rin maranasan at masaksihan talaga kung gaano ka iba pa rin yung live. At syempre, kung alam ko maraming dayo rin eh. May mga ilan na may isa pa ako nakita parang galing Orani, Bataan pa siya, no. Hindi ko alam kung dahil sinusundan niya yung tatlong Bataan boys or ano pa. Pero sa lahat ng mga dumayo pa talaga ng napakalayo para sa event na to. Kami pa lang mismo, lahat ng mga kasama namin mula sa Luzon, halos 20 kami, higit, mga iba't ibang parte ng Luzon, yun nga, mga Central Luzon, mga Calabarzon, Metro Manila. May ilan tayong mga bisita, mga tropa, mga staff din natin sa Flip Top Davao. Mga nakachamba sila, nakarating rin sila dito para samahan kami para sa Cebu event at onting bakasyon na rin. At syempre lahat ng mga MCs na galing iba't ibang isla pa. Si MP3 Mindanao represent din. Si Krega, Mindanao represent, galing pang Cagayan de Oro para sa inyo. Mga galing Iloilo, galing yung Team Waray. Yun.